alamin natin kasi meron ding mga siguro may maliban dun sa inaantabayanan natin, Weng, at maaring tumaas ang kaso ng leptospirosis doon sa mga lugar na hanggang ngayon ay lubog pa rin sa baha at ang ating mga kababayan ay lumusong sa baha noong mga nakalipas na araw. Siyempre, meron din psychosocial intervention na kailangan gawin. No? Although sabi naman ng DSWD kasama yun sa deployment nila, mga social worker po. Pero ang problema, Joel, doon sa mga lugar na nasa lanta ng bagyo, yung expect natin ng mga social worker na agad-agad tutulong, apektado rin sila. Totoo lang. Biktima rin po sila. Biktima rin sila. No? Kahit yung mga pulis, sundalo, biktima rin sila. Actually, kailangan din silang ligtas. Totoo, pero nandun sila, nasa gitna ng baha, tumutulong kahit yung pamilya nila nagsilikas din. Alright, nasa linya na natin si Assistant Secretary Albert Domingo, tagapagsalita ng Department of Health. Ase, good morning, si Joel Siweng po ito. Magandang umaga po. Yes, good morning Joel and Weng. Magandang umaga sa mga kapusong nakikinig at nanonood sa atin. Ngayon ba expected na makikita na natin kung merong mga tinamaan po ng leptospirosis o bibilang pa tayo na ilang mga araw, Asek? Maaga pa, Joel, ang leptospirosis kasi ang simptomas, hindi yan lumalabas hanggang mga 2 linggo. Minsan yung iba umaabot pa na nga 1 buwan bago makitaan nung paninilaw ng mata, pagbawas sa ihi, o kaya yung pananakit ng katawan. So maaga pa sa panahon ngayon. Medyo ako'y nag-aalala dahil hindi lang naman po yung mga kabahayan, hindi lang po yung mga eskwelahan, kundi pati mga ospital, Weng, naapektuhan itong bahang ito. No? Paano pa pinaghahandaan ng Department of Health kung sakaling tataas ang mga kasong yan at dadagsa yung mga tao sa ating mga pag-aamutan? Yes, Joel. Sa awa ng Diyos, ang mga ospital natin ay fully operational. Meron lang tayong 2 ospital na nakitaan ng bahagyang damage. Yun ay dun sa Caba District Hospital, meron dun sa Region 1 yan. Hindi pala isa lang, no? I'll give you the nationwide numbers. Sa Cordillera, 4 na barangay health stations. Tapos dun sa Region 4A, meron tayong BHS sa Laguna, barangay health station. Sa Batangas, Batangas Provincial Hospital, medyo inilikas yung mga pasyente mula sa first floor, inangat sila sa second floor, pero naibalik na rin kasi buwaba na yung tubig. Sa ating Bicol region naman, all hospitals are operational. Ang pinaka-issue natin dito ngayon is yung access, no, yung mga daan para makarating yung mga pasyente na kailangan i-ambulansya. Pero lahat sila operational at naka-standby. Doon po sa pag-aalala natin doon sa mga maaari po maapektuhan ng leptospirosis, ano na po ang gagawin doon ng Department of Health? Magkakaroon ba ng pagbuhos ng mga prophylaxis dyan sa Bicol Region, ASEC? Para lang po masiguro natin na kahit pa nasa evacuation center, hindi pa nakakabalik sa bahay, maabutan na po ng kaukulang gamot yung mga kapuso natin dyan. Tama yun, Weng, no? Sa panahon ngayon, dahil ang incubation period nga natin ay tumatakbo pa at sabi nga namin mga doktor, meron tayong pagkakataon mula 1 hanggang 3 araw pagkatapos malusong sa baha bago uminom ng prophylaxis kung kailangan. Ngayon yung ating mga stocks ng doxycycline at iba pang antibiotic, yan ay nakatuon ngayon sa Bicol. Kapag nagkaroon ng pagkukulang ay maghahanap tayo ng mula sa ibang mga rehiyon na hindi naman gaanong apektado. Tapos ang importante ho dito at maraming salamat rin sa inyong mga kasamahan sa media na yung ating impormasyon kahit paulit-ulit na pinapaalala sa mga kababayan natin, sa mga kapuso na kahit wala po nararamdaman, kahit wala po nakikitang simptomas sa panahon ngayon ay kailangan pumunta sa health center basta po nalusong sa baha. So kailangan pa rin po na magpa-check up. It's a must. Hindi yung pwedeng iinom ka na lang ng iinom ng gamot. Yes, saka hindi tayo basta-basta umiinom ng antibiotic, Joel and Weng, no? Kasi ang antibiotic, pagka yan po ay mali yung pag-inom, una sa lahat, hindi lahat ng mga, for example, ang mga buntis, hindi pwede bigyan ng doxycycline. Ang mga batang 12 years old pababa, hindi rin pwede sa doxycycline. Meron pong ibang antibiotic na ginagamit para sa kanila. Maliban po sa leptospirosis, marami tayong iba pang sakit. Doon sa mga nababad po sa baha, syempre, ubo, Lalo na yung mga sipon. nasa bakwit, Weng. Tama po yun. No? Oo. Paano po yung Tama yun, natutunan ng DOH? Yes, ang ating mga bakwit, tama, no, na importante na sila ay maagapan, matugunan. Ang ating po mga medical teams, yan po ay umiikot, no. Alam po natin na kulang ang dami ng doktor kumpara sa dami ng mga bakwit. So meron yung rotational periods. At sa panahon ngayon, in transit po sila, meron tayong 91 na augmentation personnel, 39 na doctors, nurses, saka iba pang mga medical staff papunta sa Naga City, General
General Hospital at 5252 papunta naman sa Bicol Region General Hospital and Geriatric Medical Center sa Camarines Sur. Yan po yung mga DOH staff po mula sa iba-ibang mga ospital na pang-augmentation natin. Kailan po ang alis nila from here papunta po doon sa mga lugar na nabanggit nyo? Kung hindi ako nagkakamali, Weng, kanina, kasi yung huling message na nakita ko dun sa updates namin, nagkaroon ng parang meeting and deployment na, no? Meron kasi yung papunta sa Naga, yan ay via airlift, C-130 yan. Tapos yung ating papunta sa Camarines Sur, land travel yan. Pero kaya siya land travel kasi may kasabay na convoy yan ng equipment sa mga ambulansya. Okay, yung psychosocial intervention, ASEC, mukhang kailangan din po natin yan dahil baka meron ding hindi rin natin maiwasan dahil sa sobrang laki ng problema ang kinakarap ng ating mga kababayan po dyan, baka merong mga ilangan po ng intervention mula ho sa ating mga dalubhasa. Yes, Joel, tamang sinabi mo na hindi lang physical yung ating binabantayan. Maraming nasa stress, maraming talagang uprooted, no, na parang kailangan ng gabay at tulong. At kasama yan dun sa ginagawa ng ating mga medical teams, no, yung sinasabing kahit kamustahan, no, hindi yan yung kamustahan lang na basta-basta. Ito ay tinatawag na brief intervention. Ini-evaluate sila kung kamusta ang kanilang kalagayan, ang kanilang mental health, at kung kinakailangan ay nire-refer sa higher level. Pero usually by experience nakikita natin na napakahalaga talaga na doon sa mismong mga bakwit sa evacuation na centers, yung bang ilang minuto lang na kinakamusta mo ay na-assure sila. Totoo po yan. Tsaka para maramdaman nila yung presensya ng gobyerno. Hindi yung pag nagbigay ka ng relief goods, okay na. Hindi yun. Kailangan binabalik-balikan mo sila, Joel, kasi kailangan Totoo nilang yan. constant presence, hindi po ba? Tama yun, Weng, no? And hindi lang yung para bang lip service na kinakamusta lang na, o kamusta ka, tas kung ano sabihin. Meron ho talagang processing na nangyayari na talagang sincero yung ating pwedeng doktor, pwedeng trained non-doctor, baka isang nurse or isang midwife or even a counselor na available po doon na pinoprocess yung experience ng ating mga kababayan. Dahil hindi talaga basta-basta yung dumaan sa anxiety, sa stress na tipong na-displace ka at hindi mo alam kung anong kahihinatnan. Ang Department of Health po, di ba, ASEC, meron kayong parang medical ayuda para sa mga nangangailangan. Dito po ba pwedeng gamitin yon sa mga nangangailangan dito sa, halimbawa sa Bicol Region, sa Camarines Sur, sa Batangas area, sa Maguindanao na lubha po naapektuhan? Ang ayuda natin, Weng, sa DOH is in kind. No? Hindi tayo namimigay ng cash. Pero ang sasagutin ng DOH kung kailangan sa mga ospital, Yes. yung medical assistance for indigents natin. Hindi pala indigents, kahit tawag na namin financially incapacitated, ibig sabihin. Lalo na sa panahon ngayon, Weng and Joel, no? Kahit sabi nga nila, kahit ba ikaw ay sabihin mo ng middle class, kung biglang nawalan ka ng bahay, ano ka na rin, incapacitated ka na rin. No? So, naka-standby yun. And at the same time, itong ating binubuhos na I think ang total so far is 142 million pesos worth of supplies, medicines. Yan po yung ating dumadaloy ngayon na in-kind na ayuda. As early as Tuesday last week, yung mga na-preemptive evacuation, nandun na sa mga evacuation centers. So halos mag-iisang linggo na sila dyan, ASEC. Meron ba kayong mga reports na, meron ng mga sakit na kumakalat sa mga evacuation center? Wala pa naman. Wala naman, Joel, so far ang mga nakikita natin is yung mga ubo at sipon, saka yung hypertension or diabetes. Meron din kasi tayong napansin, no, na sa panahon ng evacuation, yung mga bakwit natin, maaaring naiiwanan yung gamot sa bahay or baka nabaha yung gamot, nawalan tayo ng supply ng maintenance na sinasabi. At sa panahon na ito, yung ating mga DOH centers at pati yung ating mga ospital, meron yung mga standby na medicines. Yun yung ating binibigay. Nire-reseta at tinutuloy yung kanilang iniinom. Yung halimbawa may sakit ka, may diabetes ka, may sakit ka sa puso, yung mga ganong klase, pwede pong humingi ng pang-replenish doon sa kanilang maintenance na halimbawa nawala sa baha. Opo, mahalaga yun, Weng, Yes, no? opo. Talagang ibibigay natin yun kasi ito nga kaya nga by their nature kaya tinawag siya na maintenance na hindi dapat nahuwalan ng ng gamot or nagkakaroon ng palugit yung pag-inom kasi doon nagsisimula yung komplikasyon. So sa panahon ngayon na pag may nakita na ho kayo medical team, no, na nasa inyong lugar, huwag niyo hong iisipin na para sa ubot-sipon lang ho to or sa mga sugat. Pati ho yung mga sakit tulad ng high blood, diabetes, hika, yan yung mga chronic diseases. Magsabi lang po tayo sa
ating mga doktor or medical staff na nandun po sa ating mga center. Huwag kayo mahiya. Oo, yan ay serbisyo po ng gobyerno para sa inyo. So dapat para sa inyo yan. Opo. Kumonsulta kayo Tama sa po mga yun, doktor. tama no? po yun. Nung tayo tinamaan po ng Carina at saka Habagat na pinagsama nung Hulyo Weng, nagkaroon tayo ng every now and then nagpapaalala tayo tungkol sa pag-inom ng doxycycline. Yes, oo. Ano bang mga dapat tandaan dyan, Asek Albert? Lalo na syempre, dapat kumukonsulta pa rin tayo sa doktor. Pero Yes. yung iba na nag-iingat na, teka, bago ako tamaan, Weng, prophylactic muna tayo. Oo, hindi pwede Minom muna tayo ng doxycycline. may Pero reseta syempre, yun. dapat may reseta pa rin ng Yes, doktor. oo. Ano mga dapat tandaan doon? May pa-anunsyo tayo niyan, Asek Yes, Joel, tama yung sinabi mo, no? Hindi ito isang anting-anting na iinom ka tapos lulusong ka na. Hindi ko ganun yun. Ang tamang pag-inom sa antibiotic kasama na ang doxycycline na sinasabi, kinukonsulto ko yan sa doktor. Kasi pati yung dosis, yung bilang ng tabletas or ng kapsula, saka yung kadalasan, tinitimpla yan depende sa sitwasyon. For example, merong low risk na baka nga pag sinabing low risk pa, i-interviewin kayo ng doktor. May mga tanong kasi yan tulad ng una, meron bang sugat na nakikita? Ikalawa, yung bang simpleng tanong na hindi to biro, nag-manicure, pedicure ba kayo? Kasi bakit manicure, pedicure? Kasi pag kinutkot yung cuticle, bagamat wala kang nakikitang sugat na dumudugo, nagkakaroon ng sugat sa loob yun. So, yung mga ganun bang tanong na detalye, kailangan kinakausap yung ating doktor para sasabihin, ikaw ba ay low risk, medium risk, or high risk? Yung mga high risk, may mga lugar tayo na hanggang ngayon hindi pa rin tumitila, hindi pa rin buwababa yung tubig nung baha. At wala silang magawa kundi lumusong araw-araw. Meron po yung paraan ng pag-inom, no? Kundi ako nagkakamali every week. Pero ang importante dyan is kumonsulta talaga dun sa doktor. Libre naman po yung konsultasyon. Hindi ho kayo sisingilin ng ating mga government physicians. Okay, Yun. hindi lang actually lepto ang iiwasan natin dyan. Doon sa mga babae, yung UTI, Weng, na Oo. lumulusong sa baha, di ba? Oo, expose ko naman sa Oo, ganun sa di- lahat ng klase ng bakterya. Di ba? Ang babae susceptible dyan, hindi yan mga lalaki. Pero ano bang dapat ginagawa ng babae pagka lumusong sa baha? Lalo na kung gusto niya iwasan yung problema ng UTI, Asek. Magandang tanong yan, no? So both pa sa babae at sa lalaki. Tama ka, mas madalas Mas ang prone ang UTI babae. sa babae. O kasi yung daluyan ng ihi ng babae mas maikli kumpara sa daluyan ng sa lalaki. So importante both for male or female, yung po pag-inom ng tubig, yung sinasabing hydration. Bakit po? Pag tayo ay umiinom ng tubig ng tama at wasto, yung ating urinary system natural na nababanlawan, sabihin na natin nababanlawan kasi umiihi ho tayo. Opo. Ikalawa, yun hong alam ko, ito mahirap sabihin na payo, lalo na sa panahon ng krisis at sakuna, no? Yung pang magpahinga at tulog. Alam kong medyo nanghihinayang ako sabihin, pero yun talaga yung advice. Kung kaya nating magpahinga, ating samantalahin yung pagkakataon para yung ating resistensya ay tumaas. Pati yung nutrisyon, yung kung anong kinakain natin sa evacuation. Alam ko po na medyo nahihirapan tayo mamili sa ngayon no, kung ano yung dumating na ayuda, yun ang kinakain natin. Pero may mga local government units tayo na sanay na kahit ito ay nasa evacuation center, nagluluto sila. Nakita ko ito sa Marikina siguro ginagawa rin sa Kapikulan. Yung bang sariwang pagkain na bagong luto, kasi mas maganda ho yun kumpara dun sa mga preserved. Kasi pag mataas yung asin, mas nahihirapan tayo sa pag-ihi. Saka yung ating mga high blood tumataas rin po yan. So konektado lahat yan. Isa pa palang naalala ko, yung sakit sa balat. No, yung ating mga alipunga, buni Yes. na interview ako kahapon din ng ating mga kapuso. Tatanong ko No? So sana parang, yun. Oo, alipunga. yun. So, as much as possible, pag tayo ay tapos ng lumusong, tuyuin natin yung balat natin at hugasan natin ng sabon at tubig. At wag ho tayong gumamit ng mga kung anong mga sabihin natin na sabi nung ganito, yun daw langis na nagamit mula sa sasakyan. Hindi ho pang ano yun, hindi ho pang balat yun. Baka mamaya Lalo magka-problema pa lumala, tayo. Asek. Oo, tsaka nakakasunog yun ng Oo, diba? balat. Isa pa, yung mga nakainom ng tubig baha, medyo kailangan ba sila okay. mag-alala, Asek? Opo, yung mga aksidenteng nakainom ng tubig baha, no, kung tayo ay wala naman nararamdaman, mag-observe muna tayo. Pero mahalaga na tayo ay magsabi sa ating mga medical teams na nandyan sa mga evacuation centers na pinakamalapit para kung sakaling kailangang closer observation at depende rin kung ano yung tubig na nainom, no, kasi ang pinakakinakabahan kami dyan, leptospirosis pa rin Yes po. dahil dun dumadaan yun. So kailangan for observation po yan. Alright, sige. Asek, salamat sa oras mo. Sir, Mag-ingat ka. thank Thank you. you.
Good You are morning. most welcome po at magandang umaga po sa inyo. Asek Albert Domingo, tagapagsalita ng Department of Health, mga kapuso.